Tayo po ay magsigayo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan, chapter kinagabihan ng araw ng linggo. Ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakasara ang mga pinto ng bahay ng kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila. "Sumainyo ang kapayapaan," sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Nang makita nila ang Panginoon, tuwang-tuwa ang mga alagad. Sinabi na naman ni Jesus, "Sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong isinugo ako ng Ama, isinusugo rin kayo." Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, "Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang pagkatawanan ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Subalit, ang hindi ninyo patatawarin ay hindi nga pinatawad." Ang mabuting balita ng Panginoon. Siupo po tayong lahat. Gusto ko pong ipaalam sa inyo ngayon kung bakit napakagandang lalaki namin mamaya ngayon. Ay gusto ko pong matiin kayo lahat ng happy birthday. Hindi po kayo natin. So, matiin rin po yung katabi nyo ng happy birthday. Bakit po happy birthday? Sa araw pong ito ay inuulita ang ating simbahan. Ano po yun? Ngayon ay linggo ng Pentecostes. Ano po ang hiwaga ng linggo ng Pentecostes? Ito po yung araw na itinayo ni Kristo ang ating simbahan. Amen? Amen. Kung babalikan po natin ang ating mga pagbasa, verse and reading, ito po ay nakaangkla sa banal na Espiritu. Amen? Bakit po banal na Espiritu? Dahil po, alam naman natin sa ating pananampalataya na may anak, may ama, may anak, at may Espiritu Santo. Natakot po ang mga alagad ng Panginoon dahil sa kanilang kaisipan ay kung ang Panginoon nga ay pinatay at ipinalo sa krus, sila pa kaya namang hindi Panginoon. Pero ano po ang ibinigay sa kanila ng Panginoon? Matapos siya ay magpakita ng mga patunay na siya ay muling nabuhay. Ito ay kanyang nasugat sa kamay, sa paa, at sa katiliran. Paano po nangyari na nawala ang
sino po ang gumaganap nun sa ating simbahan? Ang mga pari. Kaya po kung kayo ay tutuligsain ng mga other iglesias o ibang community o ibang grupo o ibang religion, ang ating pong founder ay si Jesus Christ. Amen? Dahil po siya ang founder, sino ang kanyang unang pinagtiwalaan ng simbahan? Si Saint Peter. Siya po ang ating unang papa. Kaya po, ating nire-review na napakahalaga ng araw nito, actually nga po nung sila'y looban ng Espiritu Santo, nakapagsalita sila ng iba-ibang wika. Ano po? Ang sabi nga po doon sa ibang pagbasa, lasingin pa ang mga yan, lasingin pa po ng umaga. Pero ano po ang kanilang kapatunayan? Sila ay mga Galileo, pero ang kanilang sinasalita ay salita ng iba-ibang mga tao sa kanilang lipunan ng panahon yun. Kaya ano po ang mahalaga? Since na ang simbahan ay ginugulita sa araw nito na unang itinayo ng Panginoon, tayo rin po sa ating mga tahanan ay simbahan. Dahil tayo po ay nilikha ng Panginoon na kawangis niya. Kaya kung titignan nyo yung katabi nyo, baka nakangiti, baka busy, baka nag-message, yan po ang mga mukha ni Jesus Christ. Amen? At nakakakuha po doon sa salmo na ating, sino ba po mga nakasimba na binitas na kamay? Baka mamaya hindi tayo makinig yan, ano po, sabi, ano po ang sabi ng salmo? Espiritu'y suwin. Ano na Diyos? Ayan, Espiritu'y suwin, anan ay baguhin. Ayan. Ngayon po, paano po natin iugnay ang ating simbahang pamilya sa kautusan ng unang itinayong simbahan? Tayo man po sa tinagol sa mga pagbasa, ano po ang sinabi? Iba-iba gawa ang tinanggap natin, pero isa ang pinag-iikuran. Amen? Iba-ibang kaloob, pero isa ang nagkaloob. Amen? At ang sabi pa po doon, ang Kristo ay isang katawan ng tao na binubuo ng mga iba-ibang bahagi. Tayo mo po sa FFC kung inyong iuunay at kayo'y mananampalataya, tayo po sa FFC ay isang katawan. Sino po yung mga katawan yan? Ayun! Ang ating iyon. Kapag-tawag mga His Ministry. Sino pa po? Ayun! Ang mga, ano po? Couples. Yun po mga magkasawahan. Ayun pa! Sino po yun? Yun ang mga handmaids of the Lord. Ayun pa! Dalawang yun. Sino po yung dalawang yun ang mga kasama niya? Mga singles of Christ na sana ay sana naman maging couples na rin, palaban-tayan. Ano po? Sino pa po? Ayun! Youth Ministry. Ano po? So, ano po ang relevance kaugnayan? Tayo po ay isa ring katawan na binubuo ng iba-ibang bahagi from the youngest ministry hanggang sa oldest ministry. Amen? Alam niyo po minsan ang katawan ay nasasaktan din. Amen? At ang sabi, ang sakit ng kalingkingan ay dama ng buong katawan. Ano po ang nasa kabila noon? Lagi po ipinapaalala ang kababaan loob at matuto tayong magpatawad at sa mga gawain iyon ay isang hakbang para laging sumaating ang banal na Espiritu. Dahil ang munting ginawa nyo at gagawin natin isang family ministry from kabataan hanggang sa edad na ng family ministry ay sa Panginoon na
So yung ginagawa nila at ginawa nila at gagawin pa natin ay sa Panginoon natin ginagawa bilang isang katawan ni Kristo. Naniniwala na po kayo ba? Yan. At sa isang simbahan katulad natin, sino po ang tumatayong pare? Oy, Brother Brian, present ka kahapon. Sino raw ang pare sa tahanan? Babae o lalaki? Lalaki. Ha? Hindi kayo tao. Hindi daw kayo tao, mga babae. Ano sino daw ang tao na? Ang lalaki daw ang tao. Si Sir Adi yan. Ayan na yung mga babae. Ano ba yung babae? Yan, dahil dito ay mga hinugot sa kanya namin. Kaya kami kulang ang kanya. Ayan, ano po? So dahil po tayo ay isang simbahan na mayroong ama, may ina at mga anak, so yun po ay ang laging ama ang siyang nangunguna para mapaunlad ang spiritual life ng isang pamilya. Nakakatuwa po kanina si Sister Colette katabi si Brad Salve. Ang sabi po ng pare, kayo ay magbatian. Ano po ang ginawa ni Brad Salve? Talagang ipilihin si Sister Colette at niyamak at hinalikan. Talagang peace be with you. Sana naman ay pag si Sister si Brad ay may hiniling kay Sister Colette, ay sana naman huwag pakahabaan ang dalangin. Ano po? Sabi po sa aming natindang kahapong seminar, bawal gambalain ang mga kababaihan kapag sila'y nananalangin. Kung ayaw ikaw mga kababaihan magambalan ang inyong asawa, ay di habaan nyo yung panalangin hanggang umaga. Ano po? Yan, dahil tayo ay isang simbahan, tayo ay isang katawan. Ang hamon sa atin? Ang missionary family of Christ ay gumagawa ng gawain kalugod-lugod sa Panginoon. So ang hamon po doon, share ourselves. Iba-iba ang gawain. Ito naman po ang katawan natin. May pag-living ministry, mayroon pong core group, mayroong fraternal group, may kids group, at marami pa pong group. May singing group. Yan po ang hamon sa ating ngayong araw at napagdadaos o pagdulita ng Pentecostes. Tayo ay iisang simbahan, na ang nagtatag ng ating simbahan ay ang Kristo o ang Panginoong Diyos, na ang unang pinagtiwalaan ay ang kanyang alagad na pili na si San Pedro, na kinikilala natin na siya ang unang Santo Papa. Amen? Okay, so di ako po pinakawasan